Kinabukasan sa high school, umamin si Kyoto sa kaklase na mas namamangha siya sa sarili niyang pagkahumaling sa pag-aaral kaysa sa pagbabalik niya sa pagiging teenager. Sa taglay na karunungan ng edad, sagot ng ating bida na marahil di pa alam ni Kyoto ang saya ng pag-aaral dahil bata pa siya. Ngunit para sa taong marami ng pinagdaanan, tunay itong kasiyahang ginagawa alang-alang sa sarili. Iba naman ang usapang sosyal. Pagdating sa locker, sinalubong siya ng mga babaeng nakilala niya noon. Sinikap ni Yoon na bumati pabalik, ngunit ang seryoso at mataindong kilos niya'y bahagyang nakapanindak. Iminungkahi nilang sumali siya sa group chat, pero nag-alinlangan ang bida dahil hirap siyang sabayan ang bilis ng mensahe, emoji, at slang ng kabataan. Pagpasok sa silid, agad napunta ang tingin niya sa target, si Noren. Sa mga sumunod na oras, litaw na litaw si Noren sa lahat ng asignatura, mula sa pisikal na aktibidad kung saan iniiwan niya ang iba ng walang hirap, bagamat halatang naiirita sa atensyon ng mga lalaki, hanggang sa English kung saan perpekto ang bigkas niya. Habang hanga ang lahat, nanatiling nakatutok ang bida sa libro, inaalala ang sinabi ni Arif, anak si Noren ng presidente ng Mitsuoka Pharmaceuticals, kaya siya ang tanging susi sa misteryong bumabalot sa katawan niya. Kailangan niyang makalapit, anuman ang kapalit. Sa break, nagreklamo si Kyoto kay Yoon na walang mapapala sa asal nitong parang ermitanyo. Alam iyon ng bida, ngunit halos imposible para sa kanya ang makipag-usap ng normal sa mga kabataang mas bata sa kanya ng 20 taon. Sa wakas, nag-ipon siya ng lakas ng loob, lumapit kay Noren, at bumati. Ngunit malamig ang tugon. Tinitigan siya ni Noren ng may matinding pagkasuklam at diretsahang sinabing ayaw niyang makipag-usap sa taong kasing kasuklam niya. Bumalik si Yu sa upuan, tuliro. Kahit lumabas ng silid, di gaman ang pakiramdam. Nasaktan siya na ang isang batang babae ay magsalita ng ganoon sa kanya, na minsang ipinagmamalaki ng mga nakatatanda. Natagpuan siya ng mga kaklase na nakalugmok at ipinaliwanag na huwag niya itong personalin, galit si Noren sa lahat ng lalaki. Mula nang pumasok siya sa high school, tinrato siyang parang modelo at nakatanggap ng daan-daang pag-amin, lahat ay tinanggihan, kaya't nakabuo siya ng matibay na pader. Sa impormasyong iyon, lalo siyang nanghina. Mahirap nang ang lumapit bilang kaklase, ngayoy tila imposibleng misyon. Pansamantala siyang sumuko at ibinaling ang atensyon sa gutom na nararamdaman. Hindi pamilyar sa lugar, pumasok siya sa isang random na ramen shop. Lubos ang gulat, ang waitress na sumilbi sa kanya ay si Noren mismo. Saglit silang natahimik, saka nagkunwaring di magkakilala. Pinanatili ni Yu ang anyo, pero magulo ang isip. Anong ginagawa ng anak ng bilyonaryo sa simpleng kainan? Isinantabi niya ang tanong at in-enjoy ang order. Obra ang ramen, mula noodles hanggang sa malinamnam na sabaw, pawang perpekto at nakabibighani. Habang inuubos ang mangkok, lumapit si Noren at sa malamig niyang titig ay pabulong na pinaghintay siya sa likod matapos ang shift. Makalipas, tinanong ni Noren kung paanong napunta siya roon. Kinakabahan, sagot ni Yoon na malapit lang ang tinitirhan niya, ikinagulat iyon ng dalaga. Akala niya, sa layo ng lugar sa akademya, walang makakatuklas ng doble niyang buhay. Sa di pangkaraniwang lambot, nakiusap siyang itago ang lihim, agad pumayag ang bida. Habang naglalakad, napaisip si Yu kung bakit mag-isa itong umuuwi imbes na may tsuper. May bahid ng paghihimagsik, inamin ni Noren na kinamumuhian niya ang hungkag na pribilehiyo. Nagtatrabaho siya sa tindahan ng tiyuhin para sa saya, hindi dahil sa pangangailangan o sahod. Batid din niyang ang lahing Canadian at yaman ng pamilya ang nagiging dahilan para tratuhin siyang tropeyo ng mga manliligaw na naghahabol ng alyansa. Tinatanggihan niya ang kapalarang ikasal lang sa karangyan, gusto niyang maging propesyonal tulad ng tiyuhin na tinalikuran ang marangyang buhay at nagbukas ng sariling ramen shop. Doon siya kumakapit kapag nasasakal. Humanga ang bida at hinikayat siyang sundan ang sariling landas. Inamin din niyang isa iyon sa pinakamasarap na ramen na natikman niya. Lalong sumigla si Noren at ibinahagi kung paanong tumulong siya sa sabaw, lumitaw ang masiglang panig na di kilala sa eskwela. Sa pamamaalam, ibinalik niya ang malamig na maskara at binalaan siyang huwag maging pamilyar sa akademya. Pagkalayo, napunit ang katahimikan ng inggit ng gulong, isang sasakyan ang dumukot kay Noren sa iglap. Di na lubos na nagulat ang bida, alam niya ang kalakaran ng Mitsuoka Pharmaceuticals, kaya lohikal na may tatutok sa kanya.
Sinubukan ni Kyoto i-track ang kotse gamit ang kamera sa salamin, ngunit peke ang plaka at malayo na sila. Paalala ng bida, veterano siya, hindi lang numero at loika, kundi instinto ang sinusunod. Umakyat siya sa mataas na tore para makakita, saka itinutok ang baril na may track ang bullets. Kahit salungat ang hangin at hatak ng grabidad, nagpaputok siya. Perpektong parabolang tinahak ng bala at tumama sa likurang bumper. Inutusan niya si Kyoto na huwag mawala ang bakas, kakatikim pa lang niya ng pinakamahusay na ramen at di niya hahayaang maaga ang alaala ng sarap. Ilang minuto, narating nila ang abandonadong gusali. Naroon ang mga kidnapper na tuwang-tuwa sa ganda ni Noren. Nang sumigaw siya, may lalaking sumulpot at pinatumba ang mga tauhan, saka humingi ng paumanhin at lumapit. Dinala raw siya roon dahil may kailangan siyang impormasyon, narinig niyang may alam siya sa bihirang gamot na gawa ng ama. Itinanggi iyon ni Noren. Binalaan siya ng lalaki na kahapon ay nasa shop ng tiyuhin, pangit daw ang pagkain at marumi ang lugar, at kaya niya itong wasakin. Nabahala si Noren at nakiusap na huwag idamay ang tiyuhin. Sagot ng lalaki, ibigay ang kailangan niya. Biglang tinamaan ng rubber bullet ang lalaki at nawalan ng malay. Binalaan ng bida na sira ang panlasa nito kung di niya kayang pahalagahan ang lasa. Saka tinakpan ang mukha ni Noren gamit ang backpack upang itago ang identidad, at hinarap ang iba. Napagtanto niyang kulang sa lakas ang katawan niyang teenager para buhatin ang dalaga habang nakikipaglaban, kaya nag-improvise, ginamit ang kariton bilang sasakyan at panangga. Sa eksaktong galaw, isa-isa niyang pinabagsak ang mga tauhan habang sumusunod sa direksyon ni Kyoto sa mga pasilyo. Nakarating sila sa labas. Akala'y ligtas na, ngunit ang leader, muling nakabawi at galit, ay sumalpok gamit ang armored car. Dahil di uobra ang armas, ibinato ng bida ang kariton at gumamit ng kahoy na debris para mapataob ang sasakyan. Bumangga ito at muling nawalan ng malay ang lalaki. Pinayuhan niya itong igalang ang kababaihan, usapin ng etika, kahit kriminal pa. Lumapit siya kay Noren at sinpreya ng sedative para madali siyang maiuwi. Doon niya napagtantong may mahalagang nawala, ang paborito niyang aklat sa pag-aaral. Kinabukasan, nagising si Noren na takot, akala'y panaginip lang, ngunit sa marka sa kamay ay natiyak na totoo iyon. Iniisip niya kung sino ang nagligtas. Ang boses na narinig niya ay tila sa kaklase niya lamang maaaring magmula. Pagdating sa eskwela, tinawag niya ito at tinanong kung siya ba ang tumulong. Nagkunwari si Yun na walang alam, sinabing kung ang tinutukoy ay ang lihim ng ramen, di niya iyon ibubunyag. Kapalit, ililibre siya sa susunod na mangkok na tinanggap ni Noren, bahagyang namumula.